May mga lalaking hindi kailanman humihingi ng pansin, pero sapat ang presensya nila para guluhin ang loob ng iba. At mas lalo itong nangyayari kapag ang lalaki ay isang sigma. Bago natin himayin ang buong mensahe, huminto muna tayo sa isang tanong na madalas hindi sinasabi pero ramdam ng marami. Bakit may ilang lalaki na simple lang kumilos, pero tila nagdudulot ng tensyon saan man sila magpunta? Hindi sila maingay, hindi sila naghahamon, hindi rin sila gumagawa ng kahit anong masama. Nabubuhay lang sila sa sarili nilang mundo, tahimik, nakatuon sa ginagawa. Pero kahit ganoon, may mga taong agad nagiging hindi komportable sa kanila. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil may ipinaparamdam silang hindi maipaliwanag. At dito pumapasok ang sigma, ang lalaking hindi nakikisabay sa nakasanayang galaw ng lipunan. Hindi naglalaro ng mga social games, hindi nagpapakitang gilas, hindi nag-a-adjust sa mga taong gustong kontrolin ang paligid. At ang irony dito, hindi nila alam na may epekto pala silang ganito. Sa video na ito, dadaanan natin ang 8 paraan kung paano natural na nakakagulo, nakakaakit o nakakapagpabago ng dinamika ng ibang tao ang isang sigma kahit wala siyang intensyon na gawin ito. Magsimula tayo. Part 1, pagturing sa lahat ng pantay. May mga taong umaasa na iba ang trato sa kanila dahil sa posisyon, impluensya, pera o reputasyon. Ang problema, hindi ito tumatalab sa sigma, hindi dahil bastos siya, hindi dahil rebelde siya, kundi dahil hindi niya sinusukat ang tao base sa hierarchy. Para sa kanya, ang CEO at ang bagong empleyado ay parehong tao lang. Ang sikat at hindi sikat ay pareho lang ng halaga. Kaya kapag may taong sanay tumanggap ng espesyal na atensyon, tapos biglang nakausap nila ang sigma na diretso lang at normal lang ang tingin, doon nagkakaroon ng tensyon. Ang hindi nila alam, ang sigma ay tunay lang sa kung ano ang nakikita niya. Karakter, kilos, ugali, hindi titulo. Part 2. Ang titig na hindi umaatras. Karamihan ay may socially acceptable na eye contact. Sapat na para magmukhang magalang pero hindi nakakatakot. Pero ang sigma, binibigay niya ang buong atensyon niya kapag kausap ka. Hindi dahil gusto niyang mang-intimidate, kundi dahil nakikinig talaga siya. Ito ang hindi kinakaya ng iba. Napapaisip sila kung ano ang nakikita niya. Napaparanoid sila, nasisilip ang insecurity nila. Ang stable na eye contact ng sigma ay parang salamin. Nakikita mo hindi siya, kundi ikaw. Part 3, kalayaang hindi maaring kontrolin. Ang lipunan, umaasa sa pressure, validation, belonging. Pero ang sigma, hindi nito kailangan para mabuo ang identity niya. Kaya hindi mo siya kayang gamitin gamit ang guilt, social pressure, fear of rejection. At dahil hindi siya umaayon sa dapat, nagiging trigger ito para sa mga taong sanay na kontrolado nila ang galaw ng iba. Kapag ayaw ng sigma sa isang event, hindi siya pupunta. Kapag ayaw niya sa isang sistema, hindi siya sasali. Simple lang, walang drama. Pero ang simpleng kalayaang iyon ay salamin ng takot ng iba na maging totoo. Part 4, hindi nila inilalapag ang barahan nila. Habang karamihan ay nagsasalita ng plano ng maaga para humingi ng validation o tulong, tahimik lang ang sigma. Hindi siya naglalabas ng intensyon hanggat hindi niya kailangan. Hindi ito pagpapamisteryo. Isa lang itong paraan para mapanatiling malinaw ang ruta niya. Dahil kapag nalaman ng iba ang plano mo, madalas sila ang pinakamalaking sagabal. Kaya kapag walang clue ang mga tao sa susunod na galaw ng sigma, ini-interpret nila yon bilang banta. Hindi siya predictable, kaya hindi siya madaling kontrolin. Part 5. Hindi nila kailangan makipagkompetensya. Ang mundo puno ng paghahambingan. Sino ang mas magaling, mas maganda, mas mataas ang ranggo? Pero ang sigma hindi sumasali sa laro. Hindi dahil natatakot matalo, kundi dahil wala naman siyang kailangang patunayan sa kahit sino. Ang sukatan niya ay sarili niya, hindi ang scoreboard ng iba. Ito ang nagpapagalit sa mga taong gustong maka-feel ng superiority. Paano ka magtatagumpay sa isang laban kung ayaw ng kabilang panig lumaban? Part 6, pasensya na nagpapawala ng taktika ng iba. Maraming tao ang nagkakaroon ng kontrol dahil mabilis tumugon ang iba. Drama, pressure, init ng ulo,
Lahat yan ginagamit para makuha ang gusto. Pero ang Sigma, hindi gumagana sa ganon. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya napipikon sa schedule ng ibang tao. Kaya yung mga sanay mandikit ng pressure para makamanipulate, nawawala ng bala. Ang katahimikan ng Sigma ay sandata na hindi niya sinadya. Part 7. Hindi sila sumasabay sa enerhiya ng iba. Kapag may nagyayabang, nagagalit, nagmamadali o nang aaway, ang typical response ay gayahin ang intensity, pero ang Sigma hindi gumagaya. May galit ang kausap, mananatiling steady. May tensyon, mananatiling kalmado. May gustong gulo, hindi siya sasabay. At iyon ang pinakamalaking insulto para sa mga taong naghahanap ng emosyonal na reaksyon. Dahil kapag hindi ka nag-react, nawawala ang kapangyarihan nila. Part 8. Hindi sila nagpapakitang hanga kung hindi totoo. Sa lipunan, madalas may unwritten rule. Kapag may nagyayabang, dapat may papuri, kahit hindi sincere. Pero ang Sigma, hindi nagpe-perform. Kung hindi siya impressed, hindi siya mag-a-act na impressed. Hindi siya rude, pero hindi rin siya magpapaplastik. Ang mga taong umaasa sa validation ay nababaliw dito. Dahil biglang napapaisip sila, kung walang humanga, valuable ba talaga ito? Ang kawalan ng reaksyon ng Sigma ay nag-uugat sa totoo. Hindi niya sinusukat ang halaga niya batay sa gusto ng iba. Ending, ang mga Sigma ay hindi umaasta para mang-istorbo o makaakit. Gumagalaw lang sila sa paraang natural sa kanila. Tahimik, totoo, malaya, nakatuon. At sa mundong madalas nakabase sa image at comparison, ang ganitong klase ng presensya ay nakakagulo sa mga taong hindi sanay makita ang sarili nila ng malinaw. Alin sa mga palatandaang ito ang nakikita mo rin sa sarili mo o sa mga taong kakilala mo? I-share mo sa comments. Kung gusto mo pa ng mga ganitong pananaw, pindutin ang subscribe at sumali sa pinakamalaking Sigma community dito sa YouTube. Salamat sa panonood. Pumili ng video sa screen para magpatuloy.